Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. At sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-change oil dito sa ating Aerox 155 version 3. So sa mga gustong mag-DIY dyan na change oil, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga steps at procedures kung paano natin i-change oil ito ng maayos. At the same time, tuturo ko na rin sa inyo kung ano nga ba yung mga tools na gagamitin para syempre maiwasan nating magkamali at mabilog yung mga tornilyo nito. So wag na natin patagalin pa, umpisa na natin agad. Alright, i-share ko lang sa inyo yung mga tools na pwede natin gamitin sa pag-change oil. So una, yung tinatawag nila na open wrench. Pero mga master, hindi ko to ina-advise na gamitin dahil possible na mabilugan tayo ng tornilyo pag ito yung ginamit natin. Tapos sumunod, yung tinatawag nila na box wrench. Pwede siyang gamitin sa mga pagpapasikip at pagpapaluwag ng mga tornilyo. So kung ikukumpara natin itong open wrench dito sa box wrench, mas pwede itong gamitin kaysa dito sa open wrench. Tapos sumunod naman mga master, yung tinatawag nila na socket wrench. Para sa akin, ito yung pinakamagandang gamitin kapag magpapaluwag or magpapasikip ka ng isang tornilyo. So yun yung mga pangunahing tools na pwede natin gamitin sa pag-change oil. Para ma-drain natin yung ating mga langis mga master, gagamit tayo ng 17mm at 12mm. Tapos nakapwesto yung mga tornilyo natin dito sa pinakailalim. Ayan, kung mapapansin nyo, yung malaking tornilyo na yan yung gagamitan natin ng 17mm. Tapos yung maliit, yan naman yung 12mm. Bago natin buksan yung pinaka-drain plug, syempre dapat meron tayong saluhan ng langis. Kasi kung wala tayong ganito, maglulusak tayo dito sa sahig. Tapos papagalitan tayo ng ating nanay. So lagyan na natin dyan mga master. Tapos yung una nyong luluwagan ay yung maliit na tornilyo na may sukat na 12mm. So gamit tayo ng socket wrench. 12mm yan mga master, no? So para maluwagan siya, kailangan nating ipihit yung ating pinaka-socket wrench pa clockwise. So ganito. Yan. Tapos pwede nyo na siyang i-drain. Kapag tumulo na yung pinakalangis mga master, pwede na rin nating buksan yung 17mm na tornilyo. So para maluwagan siya, kailangan din natin siyang pihitin ng pa-clockwise. Yan. So dahan-dahan lang tayo dito sa pagtanggal nito mga master, no? Kasi nandito yung pinaka-filter ng ating motorsiklo. Bali nalinis na natin mga master yung pinaka drain plug nya. Tapos yung pinaka filter nalinis na rin natin. So para maibalik siya sa pinaka pwesto nya, lagi nyo lang tatandaan na unahin yung pinaka spring. Tapos isunod natin yung pinaka filter dito sa loob ng spring. Ganyan dapat ang posisyon nya bago nya ipasok dun sa loob. Para malaman nyo mga master na tama yung pagkakapasok nyo ng tornilyo, pwede nyo siyang higpitan gamit ng inyong mga kamay. Pero syempre mamaya, kailangan nyo rin siyang gamitan ng socket wrench or box wrench. Kapag na-fit na natin mga master yung dalawang tornilyo, saka natin gamitin yung box wrench at socket wrench para mahigpitan yung tornilyo na mabuti. Gamit tayo ng 17 para dito sa malaki. Counterclockwise tayo mga master kapag nasisipan. Sa unang change oil ng ating Aerox V3 mga master, dun sa kasa, ang ginamit natin na langis ay yung Yamalube. Tapos ngayon sa second change oil natin, susubukan naman natin itong Shell Advance na long ride. Pwede siya sa scooter at sa manual na motorsiklo. Tapos sa gear oil naman, ang gagamitin natin ay itong Yamalube mula sa Yamaha. So natural lang to sa atin pero wala pa yung bawas. 100 ml. Yan yung ilalagay natin sa ating gear oil mamaya. Tapos syempre, para masalin natin to, kailangan natin gumamit ng embutido. Embudo. Para hindi masayang yung pinakalangis natin. So, salin na natin mga master. Bago nyo isalin yung langis na ilalagay nyo mga master, syempre, shake well before using. Para yung mga latak-latak, kumalo sa pinakalangis. So dito natin malalaman mga master kung ano yung mas magandang langis, no? Kung yung Yamalube ba or itong bagong Shell Advance na long ride. Fully synthetic to mga master.
Tapos ang nakalagay pa dito, up to 6,000 kilometers ang pwedeng gamitin bago nyo i-change oil. Pero syempre hindi na natin papabutin ng 6,000 kilometers yun. So sa mga nagtatanong dyan, tuwing kailan ako nag-change oil ng aking motorsiklo, mapa Raider man or Aerox V3, every 1,500 kilometers up to 2,000 kilometers, tsaka ako nagpapalit ng langis. Pero kung tight yung budget nyo mga master, pwede kayong mag-change oil mula 2,500 hanggang 3,000 kilometers. So after natin mag-change oil, isunod na rin natin syempre yung pagpapalit ng gear oil. So ako, ang gagamitin ko naman ay Yamalube. Bali, tira ko lang to nung nakaraan eh. Freebies kasi to nung kinuha natin yung Aerox V3 natin. Para mabuksan natin yung pinaka-drain plug ng ating gear oil, gagamit tayo ng 12mm. Tapos, ang direction ng pagpihit natin ay counterclockwise pa din. Yan. Tapos, pwede nyo na siyang i-drain. Hindi nyo na kailangan mga master tansyahin pa kung gaano karaming gear oil yung ilalagay nyo dito sa pinaka lagayan nyo. Dahil sakto lang tong Yamalube na 100ml. Punasan lang natin to ng konti para malinis. Punasan din natin tong paligid para malinis. At pwede na natin siyang ibalik. Dito naman tayo sa part na to mga master. Paano natin papatayin yung nagbi-blink na oil since nakapag-change oil naman na tayo. So simple lang, pipindutin natin yung menu. Mapupunta tayo sa trip 1, trip 2, trip F, tapos yung fuel and eco, average fuel, battery, tapos dito tayo sa trip na to. Balang gagawin lang natin, i-hold lang natin yung menu. Tapos, yan, nagbi-blink na rin ito mga master. Ang gagawin lang natin, i-hold lang ulit natin yung menu. Tapos, yan, kusa na siyang nag-0. At ayun na nga mga master, no, na-change oil na natin itong ating Aerox V3. At the same time, napalitan na rin natin yung kanyang gear oil. So, yun lang. Sana may nakuha kayong information at naipaliwanag ko sa inyo mabuti kung paano i-change oil itong ating Aerox V3. Yun lang mga master. Enjoy the ride, ride safe. Peace yo. Alright.